what is up guys, and this is Cedric. Pag-uusapan natin ngayon yung nagtitrending na reflectorized vest. So, kung required nga ba to, tsaka ano nga ba to. So pag-uusapan natin ngayon kasi marami yung nagtatanong sa atin na kapwa natin rider. Gawan daw natin ng vlog to. Ano nga ba to, yung memorandum na to na required yung mga rider na magsuot ng reflectorized vest. So masabi ko sa inyo mga ka-throttle, simula pa lang ng video na to, comment, like, and subscribe muna kayo. So subscribe muna kayo para ganahan tayo, diba? So ayun mga ka-throttle, una pa lang sasabihin ko na sa inyo na itong reflectorized vest na to, hindi nga to sa buong Pilipinas. Meron lang ilang probinsya na nagpatupad nito, which is yung pinaka main reason nga nila kaya daw maraming aksidente na involving yung mga motorcycle, mga tricycle or mga e-bikes, dahil nga daw sa visibility problem, diba? So pag-uusapan na rin natin yung mga haka-haka nating mga rider dito sa Metro Manila na pwede siyang ipatupad, diba? Kasi kung naipatupad nga sa ibang bansa ay sa ibang probinsya, so hindi malayo na ipatupad din dito sa Pilipinas. So ano nga ba yung mga basis na ito kung paano nila napatupad? Mga ka-throttle, no, currently kasi itong batas na ito or memorandum na to, umiiral to sa ilang lugar, kagaya nga ng Ilocos, di ba? Sa Ilocos yata, hindi ko lang alam anong parte ng Ilocos, yung Ilocos Sur ba or Ilocos Norte, pero ang pagkakaalam ko sa Ilocos yata. Yung pinaka latest niya na nag-trending yung sa Pangasinan niya, di ba? So sasabihin na rin natin kung anong opinion natin regarding sa vest na to mga ka-throttle, sa reflectorized vest na to. Kumbaga parang yung opinion natin kung dapat pa siyang ipatupad sa buong Pilipinas, di ba? So bibigay na rin natin yan or pag-uusapan na rin natin yan. Huwag muna kayo maniniwala dun sa mga nagtitrending, especially sa TikTok, na required na daw or magiging required na nga daw yung reflectorized vest. Kasi nga sa Ilocos matagal nang yan implemented yan, matagal nang memorandum sa kanila yan. So sa Pangasinan naman ito, effective yata siya nung August 15. So ayun nga yung nag-trending, yung memorandum na yun, pero hindi siya applicable sa buong Pilipinas. Kung ako tatanungin yung mga ka-throttle kung dapat bang ipatupad to sa Metro Manila, diba? Unahin natin yung mga nagpatupad na probinsya, diba? Sa Pangasinan tsaka sa Ilocos. So kung ako tatanungin yung mga ka-throttle, bilang nagda-drive ng 4 wheels, medyo mahirap nga makita yung mga motorcycle sa gabi, no? Kapag sa bandang probinsya. Alam nyo kung bakit? Hindi naman kasi kagaya ng Metro Manila yung probinsya na parang kahit saang sulok dito may street lights, diba? Or maliwanag kasi dito sa Metro Manila. Pero sa probinsya kasi mga ka-throttle, marami pang probinsya na walang street lights. So parang nasagot ko na rin yung tanong nyo, no? Parang sa Metro Manila, parang pag dito kasi pinatupad yan, parang hindi siya applicable kasi nga maliwanag sa Metro Manila. So kapag sa probinsya naman, based nga sa mga na-experience ko, diba, tinted pa yung mga 4 wheels, kagaya ng sa akin, tinted siya. Pero yung harap naman, hindi naman siya sobrang tinted talaga. So may time talaga na medyo malabo makita yung mga motorcycle. Kung ako tatanungin nyo, parang sasabihin nyo na hindi naman pala kasalanan talaga ng motorcycle kung bakit malabo, diba? Kasi nga nakatinted naman yung mga 4 wheels. So kung ako tatanungin nyo mga ka-throttle, hindi nga naman kasi bawal sa 4 wheels yung nakatinted. So as a 4 wheels owner or nagda-drive talaga, medyo mainit kasi parang kapag hindi ka nakatinted, lalo sa harap, napakainit sa araw. Kaya hindi mo rin masisisi yung mga 4 wheels owner kung bakit sila nagpapatinted. So ayun nga, yun yung isa sa nakikita kong reason. Plus probinsya pa, walang street lights. So ang problema tuloy, nagkakaroon ng accident kasi nga hindi sobrang visible ng mga motorcycle, e-bike, lalong lalo na yung mga bike lang talaga. Sa akin mga ka-throttle, as a 4 wheels owner din and motorcycle, sinasuggest ko rin na dapat yung batas na to or memorandum na to, merong diba, merong kasabay na paghihigpit para sa mga brake light na mga motorcycle, diba? Tsaka yung sa mga, kasi alam naman natin yung brake light, napakalabo niyan kapag hindi nakapress yung brake, diba? So lumilinaw lang yan, lumalakas na yung pagiging red nya kapag nag-brake tayo.
So isa nga yun sa reason. So yung iba nga, bukod sa napakahina na ng brake light, mas lalo pang humihina kasi nga dahil luma na, kumbaga need na talaga palitan. So yung iba naman madumi. So yun yung mga nakikita kong reason kung bakit nagkakaroon ng problema sa motorcycle, di ba? Kagaya nito, di ba? Itong security na to, tingnan mo. Ito yung sinasabi ko. May reflectorized vest ka nga, wala ka namang brake light. O ayan o. Perfect example eh. So hindi nga lang para sa mga nagbabike to or sa mga nagmo-motorcycle, kasama din dito yung mga e-bike, e-trike at saka mga tricycle. So isa pa nga yun sa nakikita kong problema kapag uuwi ako ng Bataan, di ba? Ang lawak ng kalsada doon. Syempre mabilis takbo mo. Ang nakikita ko pang problema kapag gabi, yung brake light ng motorcycle or nung tricycle natatakpan sa may sa may bandang likod ng driver. So minsan may lona sila na parang natatakpan or may bakal pa. So napakalabo talaga, so hindi talaga siya visible. So overall opinion natin dito kung tama lang ba na ipatupad siya sa mga probinsya. So para sa akin, ano naman yan discretion naman yan ng mga probinsya, di ba, kung ipapatupad nila. Pero sa akin sa Metro Manila hindi siya applicable. Kasi napakaliwanag ng Metro Manila, di ba? Kahit saan ka pumunta dito may stoplight. So sa probinsya talaga, iba kasi yung dilim ng probinsya sa dilim ng Metro Manila eh. So kung taga-probinsya kayo, gets nyo naman siguro yung sinasabi ko. Sobrang dilim talaga. Lalo na kapag kapag takip silim na. So yung nag-aagaw na yung dilim tsaka liwanag. Sobrang hirap talaga makita nung iba, mga motorcycle. Kaya para sa akin, kung nasa probinsya man lang din, wala namang problema, 'di ba? So may oras naman daw from 6 PM to 6 AM. Actually maganda nga siya eh. Kasi para visible, 'di ba? Ginawa naman tong batas na to para hindi naman gatasan ng mga rider or mga naka-tricycle or e-trike. So ginawa naman tong batas na to para ma-prevent yung accident. So para sa akin, wala akong reklamo dito. Ang problema lang dito, nag-trending kasi siya dahil sa mga maling information na implemented na daw to sa buong Pilipinas. So hindi po totoo yun. Yung iba nag-panic buying na sa TikTok, no? So may mga nakikita akong live sa TikTok nagbebenta ng vest. So ang daming bumibili kasi nga daw ang pagkakaalam nila buong Pilipinas implemented na. Share ko lang sa inyo nung bago-bago pa ako nagmo-motor, mga way back 2015 yata or 2016. So parang gustong-gusto ko yung reflectorized yan kasi nga visible ka sa daan. Syempre sino ba naman ang ayaw umiwas sa aksidente, di ba? Lahat naman tayo. So gusto natin umiwas sa aksidente. So mas maganda yan. Parang yung mga previous helmets ko nga, mga neon green pa para mas visible sa daan kahit umaga, di ba? So sumali pa ako ng mga club, motorcycle club. So shoutout sa una kong di ba? Una kong club yung Honda Beat Nation. So shoutout, existing pa rin yan yan sa mga naka Honda Beat. Presidente dyan si Pres Edmond, diba? So possible na kapag pinatupad dito yan sa Metro Manila, diba, para magkaroon yun ng design sa vest, marami ulit gagawa ng grupo or magiging active sa grupo. Kasi sa totoosin lang, parang nowadays parang hindi na ganun kaano yung no. Hindi ko alam guys kung sa akin lang pero parang hindi na ganun ka-active yung mga groups. Like for example, ito dati Ninja 500, talagang solid Ninja 500 yung mga grupo dapat niyan, parang ganyan. Honda Beat days ko, no? So papagawa ng best, magra-ride, di ba? So feeling ko kapag pinatupad dito sa Metro Manila yan, magiging active yung mga group, which is maganda rin naman, di ba? Meron nga ako 2 best sa bahay, tinatago ko pa. Isa pa mga ka-throttle, may share ako sa inyo. Before nga meron dapat magkakaroon ng batas na nasa vest nakalagay yung plaka natin. Kumbaga sa reflectorized vest naka-print doon yung plaka natin. So sobrang baduy nun, no? Pero mo buong Pilipinas lahat ng nagbo-motorcycle naka-vest, kahit ang init-init ang haling tapat, tapos nandun yung plaka natin. Diba, parang napakabaduy. Parang sa buong mundo tayo lang magiging ganun if ever. So inalmahan nga nating mga rider yan. So parang it was ilang taon ba yun? Sobrang tagal na eh. Yun nga yung para sabi doon nila yung mga riding in tandem mapigilan, di ba? Makita sa CCTV kung ano yung plate number.
May sense din naman, pero kung susumahin mo kasi hindi siya ganun ka worth it para ipatupad yung ganung klase. Pero kung tatanungin nyo ngayon sa reflectorized vest na sa mga probinsya ini-implement, agree naman ako dyan kasi napaka dilim talaga sa ibang parte ng probinsya. Iba talaga yung dilim compared dito sa Metro Manila. Parang pag pumupunta nga ako sa Bataan, di ba? Pag pauwi na ako dito sa Metro Manila, gabi kasi ako maalis doon. Parang isa nga yun sa problema ko, yung minsan hindi ko makita yung tricycle kasi bukod sa yung iba nga wala ng brake light So nakikita ko sa memorandum na ito mga ka-throttle, maghihigpit sila ngayon kasi mataas pa nga yung accident rate. Pero kapag feeling ko naman kapag medyo bumaba na, diba? Kunyari parang almost mga 5% na lang talaga yung accident rate ng mga motorcycle. So feeling ko dun lang nila parang hindi na masyadong papansinin itong memorandum na to. Parang okay lang kahit hindi ka nakasuot ng vest. Pero sa mga hindi naman talaga taga dun sa probinsya na yun, parang may tinatawag tayo na consideration, no? So yung first offense mga ka-throttle, yung first offense nga parang warning lang muna, no? Syempre kung napadaan ka lang naman dun hindi ka naman inform, okay lang, warningan ka muna. Second offense 2,000, sunod 3,000, 4,000, next nga yung 5,000, tapos parang na-imprisonment pa, no? So sobrang katigasan na talaga ng ulo yun. Kahit naman ako nasa probinsya na yan, matutuwa rin ako diba? Kumpara naman sa safety ng lahat, and hindi naman intention para perahan kayo or ano. So okay naman para sa akin yan. Tsaka isa pa nga, no, yung base sa mga nakikita ko kasi may mga ini-interview sa balita kung kamusta ba sa kanila yung may reflectorized vest. So medyo mapapagastos na kayo ng konti kasi wala namang issue niyan yung LTO or ano, yung government nyo dyan, di ba, local government nyo. Papagastos lang kayo ng konti, pero kapag lahat naman may ganyan na, maganda naman tignan, di ba? Kasi kaganya pag nagbabike na ganyan from 6 PM to 6 AM, di ba? So mas visible na talaga. So meron naman mga residente na nakikita ko sa interview na natutuwa nga na, or mas gusto rin daw nila para for safety rin daw. So isa lang masabi ko mga ka-throttle, huwag kayo basta-basta nagpapaniwala sa mga fake news, di ba? Matuto rin tayo mag fact checking. So yun lang, maraming salamat. This is Ed Ride. Mag-enjoy muna ako dito sa pag-ride. Ride safe always, ride safe.